I think it shows that the stance taken by the Vice President when the matter was being investigated by Congress ay hindi satisfied ang taong bayan, pati yung mga kapatid at kababayan natin sa Mindanao. And I think it's about time that there be more transparency. 66% ng mga Pilipino ang sang-ayong dapat harapin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment case para masagot ang mga aligasyon ng katiwalian laban sa kanya. 19% naman ang hindi sang-ayon habang 15% ang hindi makapagdesisyon. Batay ito sa June 2025 survey ng Social Weather Stations o SWS na sponsored ng Stratpace Group kung saan mayroong 1,200 respondents sa buong bansa. Sa Mindanao kung saan maraming taga-suporta ang mga Duterte, 55% ng mga kababayan ng sang-ayong dapat harapin ni VP Sara ang impeachment case. Kaya naniniwala ang mga kongresista, kabilang na si Akbayan Party List Representative Shell Jokno, hindi sapat para sa taong bayan ang ginagawang pagtugon ng pangalawang Pangulo sa mga aligasyon ng katiwalian. Si Jokno ay inaasahang uupo bilang House Prosecutor sa pagpasok ng 20th Congress. Kasabayan niya nito ang tila pag-ikting ng panawagan ng publiko na makapagsagawa na ng impeachment trial alinsunod sa itinatadhana ng saligang batas. Matagal nang iniintay ng sambayan ng Pilipino na makita ang ebidensya ng prosecution laban doon sa impeachment case. At yun mismo ang utos ng ating saligang batas. Dapat yung public clamor for accountability ng mga issues na hindi nasagot ay dapat masagot sa tamang paraan, which is this case, the impeachment trial. Samantala, ayon sa mga kongresista, aminin man o hindi ng mga senator judge, may epekto sa kanila ang sentimiento ng publiko kaugnay ng impeachment issue. Panawagan ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, wag nang magpatumpik-tumpik na ituloy ang impeachment. Habang tumatagal, lalong naiinip ang mga kababayan natin. Lalo lang lumalakas ang pressure para ituloy ang impeachment trial. Samantala, anuman ang kahinatnan ng impeachment proceedings ay nakahanda si Vice President Sara ayon sa tagapagsalita ng kanyang tanggapan. Isa sa pinaghahandaan nito ay ang magiging desisyon ng Korte Suprema sa petisyong inihain nito para questionin ang constitutionality ng impeachment case laban sa kanya. The Vice President is ready. If it's not, if the Supreme Court says it cannot be heard at this time, and then we'll be very lucky actually as a country because we'll save millions and millions of people of money on the trial that is technically defective from the beginning. So okay lang na kung hindi talaga dapat na ituloy, tama lang rin naman, huwag tayong magsayang ng resources ng bansa. Mas marami tayong kailangan na pagkagastahan kesa sa trial na matetechnical rin sa dulo. Sa gitna ito ng tangka ng kampo ng pangalawang Pangulong ipadismiss ang kasong impeachment. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.